Lahat naman siguro tayo ay, napagdaanan yung gano'n na ikaw ay umibig, nabigo. Siyempre 'pag nabigo ka magkakaroon ka ng ex, 'di ba? So, at some point in your life minsan you look back at it, 'di ba? So, ano kaya, what if? Malambing album actually, it was released last Feb 2024. Okay, tapos meron akong feature doon yung aking career single na Laho. But this time, I'd like to offer everyone my second single for this, and then this is an original as well. This is naman Naglalambing. So mas hugot ang kanta na ito. Actually, ano to medyo contrast kasi nung nilabas ko yung Laho, yan yung tamang medyo, alam mo yon, mga medyo chummy-chummy feels, na kapag medyo natutorpe tayo sa ating mga crush. But this time naman, medyo mature ang content, di ba? Hindi naman rated, pero it's about actually yung inyong mga ex, di ba? Mas controversial in a way. Ito ay parang paglalambing sa inyong mga ex. Yon, yung the rest of the song kayo kailangan nyo ng pakinggan para makita nyo bakit kailangan maglambing sa ex. Well, in a way, siguro before, lahat naman siguro tayo ay napagdaanan yung gano'n na ikaw ay umibig, nabigo. Siyempre, pag nabigo ka, magkakaroon ka ng ex, di ba? So, at some point in your life, minsan, you look back at it, di ba? So, ano kaya, what if? Actually, dun lang nag-spring out yung inspiration ng kanta na what if makipag-usap o makamusta ko kaya ulit yung ex ko, di ba? So, it's something na, syempre, di naman na tayo rin very bata to write songs na hindi naman tayo makarelate. So mas in a way itong stage ng pagmamahal, kasi I still see it as a stage of of love, ay tackles this topic, yung paglalambing or yung kumbaga yung paghahanap ng closure ba sa iyong ex. Why naglalambing? Actually as nasabi ko nga, diba, dahil yung aking first single dun sa album ay Laho. So very contrasting in terms of yung feel nung dalawang kanta. So Laho is a little bit more upbeat. Although they're both in Tagalog, which is also sometimes quite challenging, Naglalambing naman is a ballad. So when you are writing ballads, talaga kailangan mangibabaw yung kanta. That means yung mismong yung lyrics and yung melody. Kailangan mangibabaw yun compare dun sa underlying music sa ilalim o yung kumbaga yung areglo. Diba? That's why it's very stripped down. If you can hear it, mas vocals and piano lang, diba? So that you can hear talaga yung mensahe, diba? At I think that part of yung heart natin as Filipinos being, very sentimental, ganyan. Talagang nasa dugo natin yan naman na tayo ay masentimiento. Sobrang nafe-feel natin kapag malulungkot or makabagbag damdamin ng isang kanta. And that's what I wanted to catch for this song. It's a bit challenging, of course, pero at the same time, rin siya, fruitful, di ba? Once na masabi mo na, ito yun, na nabuo ko na yung kanta.